Hello, Kathleen fans! Sabay pala na umattend mga kasambres ang Kathleen ng birthday celebrations kahapon, no? Hindi lang, of course, sila magkasama sa isang venue. Si Ma'am Catherine spotted pala siya dito na umattend din pala ng birthday, no? Ni Kim, tawag ito? Kim, nakalimutan ko yung mga apelido niya mga kasambreros. Tapos itong kay Sir Alden, of course, no, may mga videos and ano pa siya, videos and pictures, no, doon sa birthday celebration ni Olivia, mga customers ni Oli. So ang cute yung magkatin dito kasi magkakasama sila ni Ma'am Alora sa mga kasambreros, no. Tapos may hawak siya na hindi ko lang kung ladies drink ito, parang ladies drink naman ito mga kasambreros. So sobrang ganda, no, ni Ma'am Catherine dito. And nakita ko naka-white si Sir Alden dun sa isa niyang picture. Tapos si Ma'am Catherine naka-white din dito, no. Sobrang enjoy lang si Ma'am Catherine dito. And nakita natin yung pattern. Pag Sir Alden na bakasyon, ilang linggo lang nakita mo si Ma'am Catherine nagbakasyon na naman. Tapos pag Sir Alden busy sa mga projects, kaliwat kanan, si Ma'am Catherine ganun din, busy sa mga endorsements at saka TV commercials. Tapos ito na naman, umattend ng birthday, siya naman umattend. Hindi naman kayo halata, di ba? Kathleen, sorry po, napapatawa ako mga kasambres sa tuwa, no? Kasi yung dalawang ito ay may the same pattern of schedule talaga mga kasambreros. Although hindi na sila nagkakasama sa isang venue, pero para na rin sila magkasama kasi nga pare-pareho sila ng ginagawa mga kasambreros. Ang cute dito kasi Alora sa Sam ay kumanta sila ng tawag dito, can't hide it, can't hide it, so go on, leave me breathless, no? Sabing ganun mga kasambreros. So alam naman natin na best friend ang dalawang ito mga kasambreros, no? So dito pa si Maha Salvador, kasi nga best friends din ang tatlong ito, si Mama Salvador. So baka Kim, tawag ito, nakalimutan ko talaga yung pangalan ng apelido nung pinag-attenan nila nito na may birthday celebration. So ang cute lang ni ni attorney mga kasambreros kasi enjoy. So pareho talaga sila ng pattern kunwari wala tayong nahalata sa kanila. Team low-key lang talaga tayo mga kasambreros. So kahit anong iba to ng mga ng mga bashers at saka ng mga Mayor Mark Alcala, tayo po ay team panatag mga kasambreros low-key lang talaga ang Kathleen. Tapos si Sir Alden ay nakatanggap pala siya ng regalo doon sa para may isang fan doon na niregaluhan siya, and sobrang appreciative niya mga kasambreros kasi nga ay parang tinanggap niya yung regalo, no, na sobrang parang nagulat siya kasi most of the time siya yung nagbibigay, di ba? Kasi nga sobrang kind at saka generous ni Sir Alden. So mostly ay siya talaga yung nagbibigay mga kasambreros. So siguro parang nagulat siya na tao dito na siya naman yung binigyan mga kasambreros. So may isang fan doon na parang souvenir yata siya mga kasambreros. So hindi ko alam kung parang souvenir yata ito doon sa kay Oli mga kasambreros. So parang gano'n, no? Or else ay ginawa talaga nila mga kasambreros para kay Sir Alden. So yun, parang part siya ng souvenir. Tapos parang regalo na rin mga kasambreros na kay Sir Alden. Kasi nga ay tao dito, pumunta siya dun sa birthday ni Baby Oli. So tapos sa dulo ay may picture ni Ma'am Joyce Spring, no? So yung isa pala, yung nakalagay dito sa caption niya is super appreciative ni Alden. Sabing ganun. Parang nagulat siya, no? Na may nagbigay sa kanya. So yung naka-white siya dito mga kasambreros. Ano pala siya, no? Ito pala si parang Crystal Ray, hindi ba si Crystal Reyes So ano siya, parang best friend talaga ni Sir Alden at saka ni Ma'am Joyce Spring ito mga kasambreros, no? Tapos ay naging part siya ng naging part siya na pumunta rin siya doon sa birthday celebration ni Oli mga kasambreros. So ito pa yung mga ibang videos, no, ng birthday celebration ni Baby Oli mga kasambreros. So yung parang nakuha niyang souvenir. Ang ganda ng souvenir nila, no? Parang pwede siyang keychain mga kasambreros. So si Crystal Reyes ay parang kaibigan pala nila ito mga kasambreros.
So, yun, part din siya ng ano dito. Pero itong isa na naka-white siya, nakalimutan ko yung pangalan eh. Nag-flash na siya dito kanina mga kasembreros. Pero hindi ko lang hindi ko lang siya na ilagay, sorry po. And then, next item natin mga kasembreros. So, si Sir Joros, no, ibinahagi pala niya yung kanyang award sa Gawad Parangal or Gawad Tanglaw Awards mga kasembreros na 21st para sa Hello Love Again. So, related pa rin sa Kathleen mga kasembreros. So, nanalo pala siya na Best Supporting Actor. Tapos, ay greeting ito sa kanya, no? At saka pinost niya rin. So, ang unang greeting ay nagmula sa The Filipino Channel family niya na alam natin na part ng ABS-CBN din mga kasembreros, no? Sa ibang bansa, TFC. Tapos, sabi dito ay 21st Gawad Tanglaw Awards. Congratulations, Joros Gamboa. Hello Love Again, Best Supporting Actor winner, no? From your TFC family. Tapos si Sir Joros naman, na alam natin na pambansang shipper. Ang kanyang caption naman dito ay maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Gawad Tanglaw para sa parangal pong ito. Maraming salamat sa ABS-CBN, sa Star Cinema at sa lahat ng bumubuo ng Hello Love Again. I am truly grateful, no? Tapos may praying hands mga kasembreros. All glory to God, no? Tapos may pointing sa taas mga kasembreros na kung saan na parang nagpapatunay at saka nagpapakita na lahat po ng glory, no? Lahat ng pasasalamat ay kay Lord lamang mga kasembreros. So nakakatuwa, no? Kasi connected pa. Hindi ko ito nakita kasi nung kahapon na nanalo rin pala siya kasi nakafocus ako kay Ma'am Catherine tsaka Sir Alden na award nga, no? Na part ng dito na nanalo yung Hello Love Again ng Best Theme Song, no, of the year mga kasembreros. So congratulations kay Sir Joros Gamboa. So more blessings and more awards to come, and sana magkaroon ulit sila ng project, no, ng Kathleen, nakasama sa Kathleen. Kasi siya talaga isa sa mga nagpa-alive, no, at saka nagpa-bibo ng Hello Love Again mga kasembreros sa kanyang mga jokes na akala mo minsan ay akala mo walay na mga jokes niya, pero it turned out na nakakatawa pala mga kasembreros. So ang pambansang shipper at saka ang pambansang kalog doon sa Hello Love Again mga kasembreros. So na-miss natin ang kanilang tambalan, no, pero alam natin ang Kathleen ay talagang low-key lang talaga mga kasembreros. At saka, yun nga, no, sabay na naman sila ng the same activity mga kasembreros na umattend niya ng birthday. Although, separate lang talaga mga kasembreros. So, inaabangan ko talaga yung status na, no? Kasi malapit na rin ipalabas yung 1944. Pero yung malapit na ipalabas yung kina James Reid nga mga kasembreros, no? Na kung saan ay aabangan mga kasembreros, no? Although hindi naman talaga siya natin kumapa yung excitement natin hindi ganoon ka tindi kumpara sa excitement natin kapag Kathleen na po ang magtambal. Pero alam natin na mangyayari talaga yan mga kasembreros sa takdang panahon. So, alright. So, not just sa ating Kathleen items, no? Pero abang-abang pa kasi meron pa tayong isa pang update o maraming updates mga kasembreros, no, sa susunod na vlog for today. So, yan lamang po. Sana pa ipakinggan pa natin ang Word of God. Today is October 29, 2025. Wednesday na po. Blessed Wednesday po sa bawat isa. And sana po ipakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang unique po nito ha. Medyo malalim ito mga kasembreros. Kaluluwang naghihintay. O hindi ito sa undas ha. Hindi ito sa Halloween mga kasembreros or sa All Souls Day. Kundi ito po talaga ang topic natin. So Psalm 62 verse 1. Truly my soul, no, ito pala yun, no, kaluluwang silently waits for God. From Him comes my salvation. So, napakaganda po nito mga kasembreros. Kaluluwang naghihintay. Yung ating mga title dito parang pang MMK at saka pang telenovela, no? Kung kaya, pakinggan po natin mga kasembreros kasi biniyaan din tayo ng Panginoon ng kaalaman sa kanyang awa at grasya na dakilain ng ating Diyos. So, ang verse na ito ay nagko-convey ng napakalalim na sense, no, at saka trust mga kasembreros
ng reliance, kung pa dumidepende tayo sa Panginoon at saka ultimate source natin ng kalakasan at deliverance, no? Ang ating Panginoon. Pag sinabing deliverance, kung pa you will be delivered from, ililigtas ka, kunwari, ililigtas ka sa, baon ka na sa utang, no? Tapos ililigtas ka ng Panginoon. Pero syempre, kailangan natin gawa ng, or kailangan magtrabaho tayo mga kasamaris at maging disiplinado when it comes sa ating finances. Deliverance from what, no? Let's say, yung pagmumura. Dati nagmumura ka, ngayon hindi na, sa awa ng Panginoon. Dati wala kayong close na relationship ng iyong pamilya. Ngayon ay nagmamahala na kayo at na-care, no? You were delivered from, no? Kaya napakalaga nito mga kasembreros kasi kapag na-deliver na tayo, kunwari sa isang habit na pangit, no? Bad habit na nakakasira ng iyong relasyon sa pamilya or sa iyong sarili mismo, kasi may mga bad habits, especially yung puyat, no? At saka yung mga eating habits, no? Ito yung marami ako nakikita sa sa TikTok na nagkaroon sila ng gallstone, ng atay sa bato sa apdo or bato sa atay rin mga kasamaris, meron din po dahil sa milk tea, no? Tsaka mga fried foods, no? French fries, fried chicken, basta anything na mga parang mga preservatives na mga pagkain. So yun siya, no, unhealthy lifestyle mga kasembreros. Kung kaya meron ako doon nakita, bata pa siya pero meron na siya may gallstones, may sakit sa kidney, may UTI and so on. Mga soft drinks, no? Soft drinks, chichirya, nako, pag talang yan ay combination mga kasembreros, so ay madali po talaga tayong nagkakasakit sa ating kidney mga kasembreros and sa ating urinary tract mga kasembreros. So kung kaya ay reminder din po sa atin, no, we have to be delivered from that bad lifestyle na pagkain mga kasembreros. So kung kaya kami dito talagang gulay-gulay sa awa ng Panginoon, talagang gulay kahit napayat na kami, ay talagang gulay-gulay lang talaga mga kasembreros. And then more water, no? Yun siya mga talaga nag-advise na ako dito. So yan po ay based sa experience at saka sa observation ko rin. Kasi nakaka-learn din naman tayo ng mga ano, kasi kahit ako, di ba, lifestyle ko dati ay parati akong nagpapagutom. Ang lifestyle ko dati sa Maynila, kaya ako nagkasakit ng acid reflux ay kumapa yung lunch, yung breakfast ko 12 noon, 1 p.m., 11 a.m. So, hindi po talaga magandang lifestyle mga kasembreros yung skipping your breakfast. Kung kaya ako sa inyo ay talagang we have to be delivered from that bad habit na wag po nating wag niyo po akong gayahin na nag-skip ng meals at saka nag-skip ng breakfast mga kasembreros. And then mahilig din ako dati sa 3-in-1 coffee. Nako po, yan talaga yung bangungot talaga sa akin mga kasembreros. Yung pag-skip ng meal at saka mahilig din ako sa kalamansi, no? Yung mga maasi, kalamansi talagang hindi pa ako kumakain. Talagang ugali ko na 4-5 piraso ng kalamansi, talagang papapakin ko yan. So which is a bad habit, no? So kaya ako nagkaroon ng acid reflux na parang bangungot. Gusto mo nang magising sana sa bangungot na sa pagkakatulog ng ng acid reflux. Kasi siya talagang trigger na siya parati mga kasembreros ng aking acid reflux. Pero lang kung papagalingin tayo ng Panginoon sa kanyang tamang panahon mga kasus. And of course, no, disiplina na rin tayo sa ating mga kinakain. So going back, no, talagang naisingit ko yun mga kasembreros. Ang verse na ito nag-illustrate ng God's steadfastness and ability to provide security and salvation in times of trouble by describing God as a rock and salvation. So ito mga kasembreros, ang soul dito or kaluluwa, hindi siya literal na yung kaluluwa natin. Yes, of course, kapag okay yung ating kaluluwa, ay magiging okay rin yung ating pagkatao, yung ating mood, yung ating character. Kasi nga, di ba, spiritual aspect natin, spiritual person natin, spiritual element or spiritual body natin yung ating kaluluwa mga kasamaris. Kasi meron tayong spirit, meron tayong body na physical, meron tayong soul. So, tatlo. So, kung kaya kapag okay yung ating soul, ay okay rin po yung ating kasi nagmumula sa Panginoon, dumidepende sa Panginoon ng ating kaluluwa. Kung kaya the more we find strength, we trust God, mga kasamaris, so nagiging okay yung ating kaluluwa. So ito ay connected mga kasamaris sa ating physical body. So kung kaya kapag ang ating kaluluwa, ang ating activity parati ay meron talaga tayong pagbabasa ng Biblia, panalangin, so ang ating kaluluwa mga kasembreros ay nakadepende or waiting, no, parati
sa ating Diyos, mga kasembreros. So just like how rocks or how rocks offer or how a rock offers stability and protection, God is portrayed as a solid foundation that we can lean on and find refuge in. So dito kasi sa 62 ay parang ginawang ginawang bato ang Panginoon natin na matibay na pundasyon. Finding rest in God goes beyond physical relaxation. Sabi natin kanina, it's not just physical, no? Kung nakaka-relax ka physically, okay, pero much better, mga kasamays, yung relax at saka okay ang ating kaluluwa. It signifies a profound peace and contentment that comes from knowing that we are safely in His care. This verse encourages us to release our worries and burdens to God, trusting that He will uphold us and guide us through any storm. It prompts us to seek solace in God's presence, recognizing that true rest comes from aligning our hearts and minds with His will. So, ito yung mga kasunod, no? Kapag ng ating kaluluwa ay parati niyang hinahanap ang Panginoon, ito yung sasabi dito, no? Kaluluwa naghihintay. At ito yun, kapag ang ating kaluluwa ay parating connected sa Panginoon, parati tayo nagbabasa ng Biblia, so magiging routine natin yun, mga kasunod, sa hanapin ng ating kaluluwa at saka mag-aantay ang ating kaluluwa sa Panginoon or ang Diyos sa atin na mag-aantay, mga kasunod, vice versa. Mag-aantay siya. So, dahil uhaw at gutom parati ang ating kaluluwa, mga kasembrero, hanapin niya yan, no? Kasi nagiging habit na natin. So, hindi matatapos ang araw na parang ayaw mong matulog na hindi nagbabasa ng Biblia, manalangin, mag-worship, mga kasembrero. So, ganun po siya nag-work, no? Very amazing, mga kasembreros. So, ang Psalm 62 verse 1 is a powerful verse that speaks to the soul's need for rest and salvation in God alone. So, kasi nga, ang ating kaluluwa ay hindi po yan kumakain ng masarap na adobo o masarap na lechon. Hindi po yan kumakain ng mga material food, mga kasembreros. Ang pagkain lamang po ng ating kaluluwa ay ang salita ng Panginoon. Kung kaya, ito yung sasabi natin na ang kaluluwa natin ay naghihintay sa Panginoon. Kasi wala na siyang ibang pagkain, wala na siyang ibang tubig, mga kasos, kundi ang Diyos at ang kanyang salita, mga kasos, ang presence ng Panginoon. So, nagsiserve ito ng timeless reminder ng ating kaluluwa can only find true rest and salvation, God calling us to trust God's provision and to seek Him as the ultimate source of peace and deliverance. By internalizing this verse, we can navigate life's challenges with a sense of calm and assurance that comes from knowing we are held by a loving and powerful God. Napakaganda, no? Napakaganda po ng verse na ito, mga kasembrero. So, kaya yung ating kaluluwa, yung ating routine araw-araw, kung hindi natin ipapasok sa ating schedule yung pagbabasa ng salita ng Panginoon as part of pagkain ng ating kaluluwa talaga, ay ipasok na po natin. Huwag po nating patapusin ang araw na hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon because para sa atin din po yun. It's not for anyone's benefit. Well, of course, you can share the gospel to other people when you are learned, mga kasembreros, ng salita ng Panginoon. But most importantly ay ikaw yung nagpapakain ka ng kaluluwa mo, nakaka-learn ka, natututo ka ng salita ng Panginoon. So, yung benefit nun pinakauna sa iyo, mga kasembreros. And the Lord will bless you when you obey that word that you read from the Bible, mga kasembreros. So, ganun, no? Ang ganda ng verse nito, mga kasembreros. But in the meantime, yan lamang sa ating salita ng Panginoon, no? Sana pa ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At ang ating kaluluwa ay dumepende at magtiwala parati, mag-antay sa ating Panginoon, mga kasembreros. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.